Diyos ko, narinig niyo ba ang chismis ng mga kapitbahay? Tungkol saan naman po yan, Mamay? Baka tungkol na naman yan sa kabit ni Mang Nestor na nahuli ng misis niya. Gas-gas na yon. Hindi tungkol doon ang chismis. Tungkol saan nga, Mamay? Alam ko na, tungkol yan kay Aling Nena, no? Ayon sa sabi-sabi, may anak daw siya sa pagkadalaga. At ngayon ay nabuntis naman ang asawa niya. Kaloka. Nakakadiri, di ba? Hindi. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ano ba talaga, Mamay? May bago na naman bang chismis dito sa lugar natin? Nakita raw ni Aling Dolores ang aswang sa mansyon. Ano po? Aswang? Oo, aswang. At ang aswang na yun ay si Doña Candelaria. Good day sa lahat ng bumubuo ng Sitio Pangil at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si Lilette. Sa ngayon, 45 years old na ako. Nangyari ang karanasan kong ito noong 26 years old pa lang ako sa aming probinsya. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksakto upang mapanatili ang pribadong buhay ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Masasabi kong nakakatakot ang naging karanasan ko, ngunit sa kabila ng takot na aking naramdaman, puno ako ng pasasalamat. Sapagkat kung hindi dahil sa nakakakilabot kong engkwentro sa isang aswang, marahil wala na ako sa kinalalagyan ko ngayon. Maniniwala ba kayo na naging maganda ang pamuhay ko at ng aking pamilya dahil sa isang aswang? Pakinggan nyo ang aking kwento at malalaman nyo kung bakit. Totoo kaya yung sinabi ni Mamang na aswang daw yung nakatira dyan sa mansyon? Sus, naniniwala ka doon? Sa multo baka maniwala pa ako. Pero sa aswang, hanggat hindi ako nakakakita, hindi ako maniniwala. Gusto mong makakita? Di pumunta ka dyan sa mansyon. Sigurado akong makikita mo dyan ang aswang. Gaga ka, ate. Ayoko nga. Baka mamaya may multo pa dyan. Mukha pa namang haunted house yung mansyon na yan. Di ba sabi mo, maniniwala ka lang kung makakita ka? Tama si Ate Lily. Pumasok ka dyan sa mansyon para makita mo mismo yung aswang. Di ba nakatira dyan si Doña Candelaria? Yung sinasabing aswang ng mga kapitbahay natin. Malay ba natin kung totoo yun, di ba? Alam mo naman ang mga kapitbahay natin, gumagawa lang ng mga kwento para may pagchismisan. Bakit nga ba nila naisip na aswang si Doña Candelaria? Ayon sa mga narinig ko, may mga nakakita raw sa kanya na lumalabas tuwing gabi. Naglalakad daw siya sa paligid ng mansyon tapos bigla na lang daw siyang mawawala sa dilim. At ang pinaka nakakatakot, may maririnig daw silang malakas na pagaspas ng pakpak at alulong ng kung anong nilalang sa ere. Kuya, ano ka ba naman, Leon? Huwag ka nga magsabi ng ganyan. Medyo kinikilabutan ako eh. Ayan pa naman yung mansyon, no? Ang laki ng bahay, no? Tapos mag-isa lang si Doña Candelaria nakatira dyan. Nakakakilabot kapag naiisip ko. Teka, ano yun? Ano yun, Leon? Bakit? Yung matandang babae, nakasilip doon sa bintana ng mansyon. Titig na titig sa atin. Huwag ka magbiro ng ganyan, ha, Leon? Hindi ako nagbibiro. Ayun siya, oh, nakatingin sa atin. Nang mapalingon kaming tatlo sa bintana ng mansyon, nakita nga namin ang matandang babae. Si Doña Candelaria na siyang may-ari ng mansyon sa may kakahuyan. Kitang-kita namin ang mahaba niyang buhok na puno ng uban. May suot siyang kulay itim na damit at matalim ang tingin niya sa amin. Oo nga, no? Ayun siya! Nakasilip sa atin! Tara, takbo na tayo! Bilisan nyo! Baka mamaya lumabas yan at habulin tayo! Nakita niyo, mukhang bruha yung matanda. Mukhang aswang nga.
at nagtakbuhan kaming tatlo habang sumisigaw, takot na takot sa matandang nakatitig sa amin mula sa bintana ng mansyon. Pagdating namin sa bahay, agad naming ikinwento kay Mamay ang nakita namin sa kakahuyan. Mamay ang tawag namin sa nakagisnan naming ina, si Nanay Tasha. Ulila na kaming tatlong magkakapatid sa aming mga magulang. Ako ang panganay, sumunod sa akin si Leia at ang bunso namin ay si Leon. Mula pagkabata, ang nag-aalaga sa amin ay ang pinsan ng aming ina, si Tita Tasha. Sa paglipas ng panahon, tinawag na namin siyang Nanay, hanggang sa mas nakasanayan na namin siyang tawaging Mamay. Nang ikwento namin sa kanya ang aming nakita, agad niya kaming pinamiwangan, waring may naisiparating sa amin. Ano? Pumunta kayo sa kakahuyan? Bakit kayo pumunta ron? Alam niyo namang nandun ang bahay ng aswang. Nagkayayaan lang naman po kami ng mamasyal sa kakahuyan. Napadaan lang kami sa lugar kung saan nakatirik ang mansyon ni Donna Candelaria. Ayun, nagkatakutan na. Nagkatakutan? Paano nagkatakutan? Nakita po kasi namin, nakasilip sa bintana ng mansyon yung matandang babae. Nakatitig po siya sa amin kaya natakot kami at nagtatakbo pa uwi. Ikaw kasi, Leon eh. Kung hindi mo nakita yung matanda, hindi naman namin malalaman na nakasilip pala siya. Hindi sana tayo natakot. Ay, naku kayo talaga. Ang kukulit nyo. Di ba nga bilin ko sa inyo? Huwag kayong pupunta sa kakahuyan, lalo na sa lugar kung saan nakatayo ang mansyon. Delikado ron. Paano kung atakiin kayo ng aswang na si Doña Candelaria? Bakit po ba nasabi ng mga kapitbahay natin na aswang yung matanda sa mansyon? Sabi ni Leon, may nakakita raw na lumalabas siya sa gabi at may narinig daw na lumilipad. Baka naman malaking ibon lang yun na lumilipad at mahilig lang talaga mamasyal tuwing gabi sa Doña Candelaria. Ay, alam nyo kasi ganito yan. Kahit noong dalaga pa kami ng nanay nyo, marami ng kwento tungkol sa mansyon na yun. Ang sabi ng matatanda, ang asawa raw ng mayamang negosyante na si Don Mariano Castillo na si Doña Candelaria, na siyang may-ari ng mansyon na yun, ay pinaniniwala ang may lahing aswang. Galing daw siya sa Capiz, isang probinsyang kilala sa mga kwento tungkol sa mga aswang. Kumalat ang tsismis na yan, at hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang paniniwala ng mga taga rito na aswang siya. Kung noon pa pala pinaghihinala ang aswang si Doña Candelaria, bakit ngayon lang ulit siya napagchichismisan ng mga kapitbahay natin? Noon kasi puro haka-haka lang ang pagiging aswang niya. Pero ngayon may mga nakakakita na raw sa kanya na kapag lumalabas sa gabi, bigla na lang nawawala sa dilim. At ang pinaka nakakatakot, may naririnig silang malakas na pagaspas ng pakpak at alulong ng kung anong nilalang sa ere. Pero kung totoo ang aswang siya, di ba dapat may nabalitaan na tayong pinatay niya rito sa lugar natin? Wala naman, di ba? Oo nga po, Mamang. Di sana may nakita na tayong mga bangkay na wakwakan tiyan at walang laman loob. Diba? Yan ang palagi natatagpuan kapag may gumagalang aswang. Sa tingin ng iba, sa lugar siya nang bibiktima at hindi rito. Pero ikinatatakot ng mga kapitbahay natin, baka dumating ang araw na dito na siya umatake at manbiktima. Hindi lang siya masugod ng mga tao kasi wala pang matibay na ebidensya na aswang nga siya. Pero kung meron, nako, matagal nang nilusob ng mga taga rito si Doña Candelaria. Pero di ba sabi mo, Mamay, may asawa siya? Si Don Mariano? Nasaan na po siya? Matagal lang patay si Don Mariano. Ang bali-balita, inatake siya sa puso. Pagkatapos noon, umalis na rin ang mga anak nila at nagpunta na sa ibang bansa. Iniwan nila si Doña Candelaria na mag-isa sa mansyon. Pati mga kasambahay nila, umalis na rin mula nang mamatay ang asawa niya. Ni hindi man lang ba nabalitaan dito yung pagkamatay ni Don Mariano, Mamay? Wala man lang po bang nakiramay?
Nalaman na lang ng mga tao na patay na si Don Mariano dahil naikwento ng isang kasambahay sa mansyon sa chismosang si Aling Dolores ang nangyari. Wala namang ibang pwedeng panggalingan ng balita. Kasi nga, wala namang ka-close na mga tao ang pamilyang yun dito. Mailap sa tao ang mga nakatira sa mansyon, lalo na yung mag-asawa. Wala silang kaibigan dito sa lugar natin. Paano naman sila magkakaroon ng kaibigan? Bahay pa lang nila mukha ng haunted house. Tapos parang takot sila sa tao. Hindi lumalabas, hindi nakikipag-usap. Kaya hindi nga nakakapagtakang katakutan sila ng mga taga rito eh. At saka alam nyo ba? Kahit noon walang sino mang nangahas lumapit sa mansyon na yun. Kasi ayon sa mga sabi-sabi, lahat ng nagtangkang pumasok doon, napapahamak. Paano pong napapahamak? Bigla na lang silang nawawala at hindi na nakikita pa. Sir Jupiter, nangilabot kami sa sinabi ni Mamay. Napatingin kami sa isa't isa. Ramdam ang malamig na hangin na biglang dumaan sa paligid. Hindi naman sila maireklamo ng mga tao rito dahil wala ngang ebidensya. Pero kung meron lang, matagal nang sinugod ng mga taga rito ang mansyon. Kaya kayong tatlo, sinasabihan ko kayo ulit ha. Huwag na huwag kayong pupunta malapit sa mansyon kung ayaw niyong mapahamak. Walang nagsalita. Tahimik kaming nagtinginan. Pinipilit nguyain ng utak namin ang bigat ng kwento ni Mamay. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi na kami muling babalik sa kakahuyan, lalo na kung saan malapit ang mansyon ni Doña Candelaria. Isang araw lumabas ako ng bahay upang bumili ng suka sa tindahan ng pinakatsismosa naming kapitbahay, si Aling Dolores. Pagdating ko roon, narinig kong nakikipag-usap siya kasama ang dalaw pang tsismoso naming kapitbahay, sina Mang Fausto at Mang Manding. Hay, nako! Alam niyo ba, Fausto, Manding, may nakakita na naman daw kay Doña Candelaria na lumabas ng mansyon kagabi. Pagkatapos, nakita siya nagtatatakbo papasok sa kakahuyan. Maya-maya lang, may narinig daw na lumilipad. At ang hinala nila, manananggal yung lumilipad na yon. Aba, kahit ako'y naniniwala na manananggal nga yun. Kasi diba, manananggal lang naman ang aswang na lumilipad. Ano? Totoo ba yan, Dolores? Kung totoo yan, nakakabahala na talaga. Baka mamaya may mabiktima na siya rito sa atin. Kailangan nating balaan ng mga taga rito na wag nang lalabas kapag gabi kung ayaw nila mabiktima ng aswang na yun. Kaya nga! Bakit hindi na lang natin paalisin ang matandang yun sa mansyon? Wala naman siyang ibang kasama doon, hindi ba? Kung sama-sama tayong lahat na magkakapit-bahay na sa sugod doon, wala siyang magagawa. At dapat sa umaga tayo sumugod. Kasi di ba sabi nila, mahina raw ang mga aswang kapag araw. Hindi maaari yan, Dolores. Baka tayo naman ang makasuhan ng trespassing. Wala tayong sapat na basehan na aswang nga siya. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? May mga nawawala na nga rito sa atin. Naaalala niyo ba yung anak ni Mang Gusting, yung binatilyo? Aba, napadaan lang malapit sa mansyon nung hapon. Tapos, hindi na nakabalik. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Malakas ang kutog ko. Kinuha siya ng aswang at nilapa na. Nasa kainitan sila ng usapan nang bigla akong sumingit. Pagbilan po ng suka, Aling Dolores. Biglang natahimik ang tatlo at napatingin sa akin. Ay, lako! Kanina ka pa ba dyan, Iha? Opo, Aling Dolores. Masyado po kasi kayong abala sa usapan ninyo, kaya hindi niyo ako napansin.
Nako, pasensya ka na, iha. Nauwili lang kaming magkwentuhan. Ano nga ulit ang bibilihin mo? Suka po, Aling Dolores. Suka. Ay, oo nga pala. Sandali lang ha. Kasi naman, puro chismis ang inaatupag. Oh, heto na ang suka mo. Pasensya ka na talaga ha. Napasarap ang kwentuhan namin tungkol sa matandang aswang. Sino po? Si Doña Candelaria po bang tinutukoy ninyo? Oo, siya nga. Kilala mo pala siya, iha. Nako, alam mo, malakas talaga ang kutob ko na manananggala matandang yon. Paano po kayo nakakasiguro? Nakita niyo na po ba ng dalawang mata niyo na manananggal siya? Hindi na kailangan yon, Iya. Marami nang nakakita sa kanya na lumalabas tuwing gabi at may naririnig pang lumilipad. Tama si Manding. Matagal nang bali-balita rito na aswang si Doña Candelaria. Kaya ikaw, Iha, mag-iingat ka. Huwag na huwag kang lalabas sa gabi at pupunta sa Kakahuyan, malapit doon sa mansyon, kung ayaw mong mabiktima ng aswang. Kayo naman, tinatakot niyo itong sila Le. Huwag mo silang pakinggan, iha. Pero hindi rin naman masama mag-ingat. Sundin mo na lang ang payo nila, kasi totoo naman, mapanganib talagang matandang yun. Sige po. Susundin ko na lang po kayo. Ayan, ganyan nga. Oh, heto ang sukli mo. Salamat ha. Sige, ituloy na natin ang kwento. Ay, Diyos ko, nakakatakot na talaga rito sa baryo natin. At itinuloy nga nila ang kanilang tsismisan, Sir Jupiter. Lihim na lang akong napangiti habang naglalakad pa uwi. Ngunit sa aking paglalakad, nadaanan ko ang isang kumpulan ng mga tao malapit sa Kakahuyan. Ano kaya meron dito? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Diyos ko! Sino may gawa nito? Hindi ko na kinaya ang nakita ko kaya nagtatakbo ako pauwi. Pagdating sa bahay namin agad kong ikinwento kina Mamay ang nangyari. Oh, Lilith. Ano at humahangos ka? Baka hinabol na siya ng aswang. O baka nagpakita sa kanya si Doña Candelaria. Mamay, may nangyari po kasi. Ano ba ang nangyari? May pinagkakaguluhan po mga tao sa may bukana ng Kakahuyan. Bangkay ng isang baboy ramo. Halos gutay-gutay na ang katawan ng kawawang hayop. Huwag ang tiyan at nawawala ang laman loob. Diyos ko. Totoo ba yan, Lilith? Opo, Mamay. Nakakadiri po talaga. Nako, ate. Ibig sabihin, may nabiktima na si Doña Candelaria? Aswang ang may gawa nun. Mahilig daw ang aswang sa mga laman loob, di ba? Malas lang ng baboy lang mo na yun. Siya ang ginawang pagkain ni Doña Candelaria. Ngayon lang may natagpo ang ganyan dito sa baryo natin. Mukhang dito na nga siya nang bibiktima. Mabuti na lang at hayop lang ang kinain niya. Pero paano kung sa susunod tao na ang mabiktima niya? Nanganganib tayo rito. Tahimik kaming nagkatinginan at hindi maikubli ang takot sa aming mga mata. Dahil sa nangyari na pagdesisyonan ni Mamay na maglagay ng mga pangontra sa loob ng bahay. Kumuha siya ng asin sa kusina at isinabo ito sa bawat sulok ng bahay. Binudburan din niya ng asin ng mga bintana at pinto upang hindi makapasok ang aswang na si Doña Candelaria. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, bigla akong naalimpungatan. Ano ba yan? Ang init! Pinagpapawisan na ako. Tumayo ako mula sa higaan at binuksan ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Ngunit halos mapatalon ako nang may makita akong lumilipad sa labas.
Diyos ko! Ang aswang! Yun ang aswang! Nakita ko ang nilalang sa ere at agad nanindig ang mga balahibo ko. Napakapangit ng mukha nito. Nanlilisik ang mapupulang mata. Matutulis ang pangil, may mahaba at manipis ang dila, at malalaki ang pakpak. Ngunit ang pinakakinilabutan ako ay nang mapansin kong kalahati lang ang katawan nito. Isa na itong manananggal. Si Doña Candelaria! Siya ang manananggal! Dali-dali kong isinara ang bintana at bumalik sa higaan. Nanginginig ako habang nagtalukbong ng kumot, hindi makapaniwala sa aking nakita. Ganun pala ang itsura ng manananggal. Nakakapangilabot. Mabuti at hindi niya ako nakita. Kung hindi, baka akong atakihin niya. Ilang minuto ko pang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Hindi ako gumalaw. Pigil din ng aking paghinga. Naghintay lang ako hanggang sa unti-unting lumayo ang tunog ng mga pagaspas ng pakpak ng manananggal at tuluyang nawala. Doon lang ako nakatulog nang masigurado kong wala na ang halimaw sa labas. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, hindi ko na napigilan ng sarili kong sabihin kina Mamay ang nangyari kagabi. Mamay, nakita ko po kagabi si Aling Candelaria. Ano? Anong pinagsasabi mo, Lilet? Kagabi po kasi. Nainitan ako kaya binuksan ko ang bintana. Pero may nakita akong manananggal. Nakakatakot ang itsura niya, Mamay. Nanilisik ang mga mata. May matutulis na pangil. Malalaki ang pakpak at ang dila niya. Mahaba at parang sinulid. Ate naman eh. Kay aga-aga na nanakot ka. Baka naman nananaginip ka lang, ate. Hindi ako nananakot at hindi ako nananaginip. Totoong nakita ko. Totoo na may manananggal. Mabuti na lang at agad kong naisara ang pintana. Kung hindi baka akong sinugod. Diyos ko, Lilet. Delikado ang ginawa mo. Paano kung nakita ka ng manananggal? E di ikaw ang sinugod at nabiktima nun. Huwag na huwag ka nang magbubukas ng bintana sa gabi. Lalo na ngayon na may gumagalang aswang. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mamay bago nagsalita. Mamaya, bubudburan ko ulit ng asin ang bintana niyo sa kwarto para hindi makapasok doon ang aswang. Pero Mamay, nandito siya. Nagpaparamdam na siya sa baryo natin. Baka mamaya, may mabiktima na siyang kapitbahay natin. Kung mambibiktima man ng aswang, sana si Aling Dolores na lang. O kaya si Mang Manding at Mang Fausto. Mga chismosa naman sila eh. Oo nga. O kaya yung mga kabit na sumisira ng pamilya. Sila dapat ang inuunang patayin ng aswang. Tumigil nga kayo sa mga pinagsasabi nyo. Kahit gaano pa kasama ang ibang tao, hindi pa rin nila deserve na mabiktima ng aswang. Walang sino mang tao ang dapat maging pagkain ng aswang na yon. Umuntong hininga si Mamay at seryosong tiningnan kaming tatlong magkakapatid. Kaya kayo, kapag lalabas kayo ng bahay, siguraduhin nyo na madala kayong asin sa bulsa nyo para may pangontra kayo sa aswang. Eh, Mamay, hindi naman po lumalabas ang manananggal sa umaga. Siyempre tulog yun. Naku, Leon. Huwag kang piloso po, ha? Sundin nyo na lang ang sinasabi ko. Para rin sa kaligtasan nyo yan. Pagkatapos ay ibinaling ni Mamay ang tingin sa akin. Ikaw din, Lilet. Kapag naglako ka ng kakanin mamaya, siguraduhin mong may asin sa bulsa mo, ha? Mabuti nang nag-iingat. Opo, Mamay.
Samantala parehong nagkamot ng ulo sina Leon at Leia. Alam nilang wala silang magagawa kundi sundin ang bilin sa amin ni Mamay. Sir Jupiter, sinunod ko ang utos niya na maglagay ng asin sa bulsa bago tuluyang nagpaalam upang magtinda ng kakanin. Ang pagtitinda ang pangunahing ikinabubuhay namin. Ako naglalako ng kakanin habang sina Leon at Leia naman ay tumutulong kay Mamay sa pagtitinda ng isda sa palengke. Kahit mahirap ang buhay namin ay nakakaraos naman kami sa araw-araw. Kinahaponan, pauwi na ako mula sa pagtitinda nang biglang umihip ang malakas na hangin. Muli akong nakaramdam ng kilabot nang mapansing malapit na ako sa mansyon sa Katahuyan. Pinili kong dumaan doon dahil mas mabilis ang daan na yon pauwi sa amin kaysa kung lilibot pa ako sa ibang ruta na mas matatagalan ako. Gusto ko na kasing makauwi ng maaga, kaya dito na lang ako dumaan. Patawarin mo ako, Mamay, kasi sinuway kita. Pero ayoko na dumaan sa mas malayo. Hindi bale. Bibilisan ko na lang ang paglalakad at hindi ako titingin sa mansyon. Habang patuloy akong naglalakad papalapit sa mansyon, bigla akong nakarinig ng kaluskos sa likuran ko. Nanlamig ang buong katawan ko at agad akong kinilabutan. Bigla akong naalala ang aswang na nakita ko noong nagdaang gabi. Kahit nanginginig sa takot, pilit kong nilakasan ng loob ko. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran, kinakabahan sa maaaring bumungad sa akin. Ngunit agad akong nakahinga ng maluwag nang makita kong isang matandang babae lang pala ang nasa likuran ko. Halata sa kanyang kilos na hirap siya sa pagbitbit ng kanyang mga pinamili. Ay, akala ko kung ano na. Buti na lang at hindi aswang. Tumingin ako sa matanda at nakita kong pawisan siya habang pilit na binubuhat ang mabibigat niyang pinamili. Dahan-dahan akong lumapit upang alokin siya ng tulong. Lola, tulungan ko na po kayo. Tumingin sa akin ang matandang babae. Halatang nag-aalinlangan ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Naku, Iha, nakakahiya naman. Ayos lang po. Naawa po kasi ako sa inyo. Mukhang ang bigat-bigat po ng mga dala ninyo, Lola. Ay, nako. Maraming salamat ha, Iha. Nakakahiya naman, pero napakalaking tulong nito sa akin. Kinuha ko mula sa kanya ang hawak niyang malaking plastic bag at ako na ang nagbitbit nito, ngunit hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Lola, taga rito po ba kayo? Parang ngayon ko lang po kayo nakita rito sa baryo. Oo, matagal na akong nakatira rito. Hindi lang ako madalas lumabas dahil mahina na ako. Marami nang sumasakit sa katawan ko. Bubuksan ko na sana ulit ang bibig ko upang magtanong kung saan siya nakatira. Ngunit bigla siyang huminto sa tapat ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ko. Sandali po. Diyan po kayo nakatira? Oo, Iha. Diyan ako nakatira. Doon ko lang napagtanto na ang matandang tinulungan ko ay walang iba kundi si Doña Candelaria, ang matandang babae na mag-isang nakatira sa pinangingilagang mansyon sa Kakahuyan. Siya ang matandang madalas pag-usapan ng mga tao sa baryo, ang pinaghihinalaang aswang. Sir Jupiter, hindi ko siya agad nakilala dahil maamo ang kanyang mukha at hindi siya nakasuot ng itim na damit. Hindi tulad noong una namin siyang makita na nakasilip sa bintana. Bagaman napansin ko pa rin ang kanyang mahaba at ubaning buhok. Bakit, Iha?
May problema ba? Lumakas ang kabog ng dimdim ko habang naglalakad kami papasok sa kanyang bahay. Nahihiya akong bawiin ang tulong na inalok ko, lalo na't mabigat ang dala niyang pinamili. Pagdating namin sa pinto ng mansyon, bigla niya akong niyaya na pumasok sa loob. Pasok ka, iha. Dahil tinulungan mo ako, hayaan mong gantihan ko ang kabutihan mo. Tara sa loob para makapagmerienda o makapagkape ka man lang. Hindi ka naman nagmamadali, hindi ba? Ay, naku Lola, hindi na po. Kailangan ko na po umuwi Baka hinahanap na po ako sa amin. Tsaka malapit na pong gumabi. Ay, ganun ba iya? Nakakalungkot naman. Matagal na akong walang bisita rito sa mansyon. Alam mo, napakalungkot dito. Kaya sana, pagbigyan mo na ako kahit sandali lang. Sige na iha, kahit kaunting oras lang. Magbe-merienda ka lang naman at magkakape sa loob, tapos maaari ka nang umuwi. Sa sinabi ng matanda, nakaramdam ako ng awa. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nag-uudyok sa loob ko na pumasok sa loob ng mansyon. Parang may bumubulong sa isip ko na wala namang masama kung tatanggapin ko ang alok niya. Kahit sandali lang. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, napapayag na niya ako. Sige po, Lola. Pero sandali lang po, ha? Ay, nako. Maraming salamat, iha. Ay, sa wakas, magkakaroon na ako ng bisita rito sa mansyon. Ay, halika, tuloy ka. Ipaghahanda kita ng masarap na merienda. Ay, nga pala, ang pangalan ko ay Candelaria. Tawagin mo na lang akong Lola Candelaria. Ikaw, anong pangalan mo, iha? Habang pumapasok ako sa loob ng lumang mansyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at takot. Parang may kung anong malamig na hangin ang dumampi sa balat ko at bigla akong nakaramdam ng hindi may paliwanag na bigat sa dibdib. Ngunit pagkapasok ko sa loob ng mansyon, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Napakaganda ng loob ng mansyon, malayong malayo sa luma at nakakatakot na panlabas na itsura nito. Makinis at makintab ang sahig, kumikinam ang mga chandelier na nakasabit sa kisame at bawat kasangkapan na naroon ay mukhang mamahalin. Makikita na isang tunay na maharlika ang nakatira sa bahay na yon. Wow! Ang ganda po ng loob ng bahay niyo. Hindi ko akalain na ganito kaganda sa loob. Mukhang mansyon po talaga. Ang lahat ng nakikita mo sa loob ng mansyon na ito ay bunga ng aming pagsisikap ng asawa ko noong nabubuhay pa siya. Ang ilan sa mga gamit dito ay binili pa namin mula sa ibang bansa. Bawat piraso may kwento. At bawat sulok ng bahay na ito ay may puno ng aming alaala. Kaya mahal na mahal ko ang mansyong ito. Ay, gusto mo bang makita ang kabuuan ng mansyon, iha? Lilet po. Ako po si Lilet. Tumangulang ako sa kanya at patuloy siyang sinundan habang naglalakad. Dahil sa mga magagandang bagay na nakikita ko sa loob ng mansyon, pansamantala kong nakalimutan ang takot ko sa kanya. Pansamantalang nawala sa isip ko na isa siyang aswang. Mula sa sala hanggang sa kusina, hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko.
Lumaki ako sa hirap kaya para sa akin yun na ang pinakamagandang bahay na nasilayan ko sa buong buhay ko. Bawat sulok punong-puno ng yaman at karangyaan mula sa mamahaling kortina sa mga bintana hanggang sa makikinang na pinagkakita ko sa loob ng mansyon. Pansamantala kong nakalimutan ang takot ko sa kanya. Pansamantalang nawala sa isip ko na isa siyang aswang. Mula sa sala hanggang sa kusina, hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Kamangha-mangha talaga ang loob ng mansyon na ito. Para akong nasa isang pelikula o teleserye. Bawat sulok punong-puno ng yaman at karangyaan mula sa mamahaling kortina sa mga bintana hanggang sa makikinang na pinggan na nakadisplay sa antigong estante. Ko ang mga lumang painting na nakasabit sa pader. Agad na agaw ng isa sa mga ito ang aking atensyon. Isang litrato ng isang pamilya. May mag-asawa at 3 bata. Lola, pamilya niyo po ang nasa painting na yon? Oo, iha. Sila ang aking pamilya. Ang asawa kong si Mariano at ang 3 naming anak na sina Agatha, Archie at Almira. Nasa na po sila, Lola? Sa sinabi ko ay biglang lumungkot ang mukha ng matanda. Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng damdamin niya. Parang may bumalik na alaala na pilit niyang itinatago. Saglit siyang napatingin sa malayo bago muling ngumiti. Ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang ngiti. Matagal nang pumanaw ang asawa ko. Inatake siya sa puso. Ang mga anak ko naman ay may kanya-kanya ng pamilya. Nagpunta silang lahat sa Amerika. Ilang taon na rin silang hindi bumabalik dito sa Pilipinas. Hindi na nga nila ako naaalalang dalawin. Nakalimutan na nila ako. Para bang hindi ako naging bahagi ng buhay nila. Dati, ang mansyong ito ay puno ng kasiyahan. Pero ngayon, puro alaala na lang ang natira. Sa kanyang mga sinabi, bumigat ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Ramdam ko ang lungkot ni Doña Candelaria at ang pangungulila niya sa kanyang pamilya. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pananabik na makita at muling makasama ang kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang pait ng katotohanang matagal na siyang kinalimutan ng mga ito. Huwag na po kayong malungkot, Lola. Malay niyo po, isang araw, bigla na lang nila kayong sorpresahin, di po ba? Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Naniniwala po ako na ang pamilya ay pamilya. Kahit magkakalayo, darating ang araw na magkakasama-sama rin po kayo. Sana nga, iha. Sana nga. Habang nag-iikot kami sa loob ng mansyon, napansin kong napasok na namin ang lahat ng kwarto, maliban sa isa. Lola, napansin ko po na lahat ng kwarto sa mansyon ay naipakita niyo na sa akin. Pero yung kwarto po sa pinakadulo ng pasilyo, bakit hindi po natin pinasok? Iha, ang kwartong iyon ay napaka-pribado. Hindi ko talaga ipinapakita o pinapapasok ang sino man doon. Bakit naman po? Pasensya ka na, iha. Pero hindi ko na maaaring sabihin sa iyo kung ano ang laman ng kwartong iyon. Sana ay maunawaan mo. Ang mabuti pa ay bumaba na tayo sa kusina. Ipaghahanda kita ng masarap na merienda. Hindi na ako nagtanong pa nang sabihin niyang hindi na maaaring pasukin ang kwartong yon. Pero sa isip ko, bakit sa lahat ng kwarto sa mansyon, yun lang ang hindi niya ipinakita? Parang may itinatago siya roon. Bigla akong nangilabot.
baka may tinatago siyang aswang doon. Pero pilit kong inalis ang ganoong kaisipan. Ayokong takutin ang sarili ko. Kaya sumunod na lang ako sa matanda papunta sa kusina para sa merienda. Pagdating sa kusina, agad niya akong ipinaganda ng tinapay na may palamang hamon, chocolate cake at mainit na kape. Oh, iha, kumain ka na kumain ha. Kung gusto mo pa, kumuha ka lang. Magpakabusog ka. Ay nako, salamat po Lola. Sobra na nga po ito eh. Kulang pa yan, iha. Sa pagtulong mo sa akin kanina. Sabihin mo lang sa akin kung nagugutom ka pa at ipagluluto kita ng spaghetti. Kung hindi mo naitatanong, masarap ako magluto. Lalo na ng mga paboritong pagkain ng aking mga anak noong nandito pa sila. Ay, wag na po Lola. Tama na po ito. Baka hindi na po ako makakain sa amin eh. Ganun ba? Sige, ipagbabaon na lang kita para may maiuwi ka sa inyo. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Wag ka nang mahiya. Oh, eto. Ipinagbalot na kita. Masarap yan. Bigyan mo rin ang mga kapatid mo. Nga pala, meron ka ba mga kapatid? Opo. 3 po kami magkakapatid. Natatandaan niyo po ba kami? Kami po yung mga batang nakita niyo mula sa bintana. Nagtatatakbo po kami dahil natakot kami nang makita namin kayo nakadungaw. Tama pala ako na may mga kapatid ka nga. At kayo pala yung mga batang yon. Akala ko ay may masama kayong tangka at gusto niyo pumasok sa mansyon dahil nakatingin kayo sa bahay ko. Kaya pinandilatan ko kayo ng mata. Ay pasensya na, ako natakot ko kayo. Oh, heto, dinagdagan ko pa para sa mga kapatid mo. Wala na akong nagawa kundi tanggapin ang pagkaing ibinigay niya. Maya-maya hindi ko napigilan ang sarili kong muling magtanong. Lola, bakit hindi niyo ipagawa ang labas ng mansyon? Marami po kasing natatakot sa itsura nito. Mukha raw pong haunted house. Para naman po hindi ito pangilagan ng mga tao. Ay, Lilet, iha. Mag-isa lang ako rito sa mansyon. Ayaw kong makaakit ng masasamang loob. Kung may mangyari sa akin dito, wala akong malalapitan. Wala akong mahihingan ng tulong. Wala pa naman akong masyadong kilala sa baryo dahil hindi naman ako palalabas. Napatango na lang ako sa sinabi niya, Sir Jupiter. Habang tumatagal ang pag-uusap namin, mas nakikilala ko si Doña Candelaria. Napagtanto kong isa siyang mabuting tao kahit mayaman siya. Hindi siya matapobre. Mayroon siyang mababang loob, ngunit isang matandang iniwan ng pamilya at namumuhay ng mag-isa. Sa kabila ng takot na idinulot ng mga kwento tungkol sa kanya, isa lang siyang tao na nangangailangan ng kausap at kasama. Madilim na nang makalabas ako ng mansyon. Inihatid pa ako ni Doña Candelaria hanggang sa labas bago ako tuluyang naglakad pa uwi. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mamay na halatang balisa at nag-aalala. Mamay, nandito na po ako. Diyos ko naman, Lilet. Anong oras na? Mag-aalas 7 na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Hindi mo ba naisip na delikado ng gumala sa ganitong oras? Lalo na't may gumagalang aswang? Huwag na po kayo mag-alala, Mamay. Wala naman po nangyaring masama sa akin. May dinaanan lang po ako kaya ginabi na ako. Tsaka naubos naman po lahat ng kakanin na tinda ko. Sa susunod, huwag mo na akong pag-aalalahanin ng ganito, ha? Naku, bata ka. Akala ko na biktima ka na ng aswang na si Doña Candelaria.
Naku, hindi po. Hindi nga po ako napadaan doon eh. Sa malayong ruta po ako dumaan para hindi mapadaan sa mansyon. Mabuti naman kung ganun. Ay nako, sobra talagang pag-aalala ko. Kaya nga nakalimutan ko na ngang magluto ng hapunan natin. Kasalanan mo yan, ate. Kung umuwi ka na maaga, edi hindi nag-alala ng todo si Mamay at nakapagluto na siya ng hapunan. Ikaw talaga, nag-aalala na nga si Mamay kay ate, puro kasibaan pang iniisip mo. Pasensya na po talaga, mamay. Mabuti pa, maupo na lang po kayo. Ako na po magluluto ng hapunan natin. Ano po ba ang ulam natin ngayong gabi? Di pritong galunggong. Sus, galunggong na naman. Sige, ayos lang. Kahit huwag na akong kumain. Sawang-sawa na ako sa galunggong eh. Puro ka talaga reklamo, Leon. Hay nako, kung ayaw mo, di wag kang kumain. Kami na lang ni Ate Lilet ang kakain. Hindi naman kami maarte tulad mo. Huwag ka nang magreklamo. Alam kong sawa na kayo sa galunggong. Pero tiis-tiis na lang muna. De bale, kapag malaki ang kinita natin bukas sa palengke, makakakain na rin kayo ng Fried chicken? sinigang na baboy, mamay. Hindi, pritong tilapia. Ay, isda na naman. Hoy, Leon! Para matahimik ka na dyan. O eto, may dala akong pagkain. Saan galing ang mga yan, Lilet? Bigla akong kinabahan. Kung sasabihin ko kay Mamay na nakilala ko mismo si Doña Candelaria at nakapasok pa ako sa mansyon niya, siguradong magwawala siya. Baka hindi na niya ako palabasin pa ng bahay. Kilala ko si Mamay, napaka-protective niya sa amin kahit hindi niya kami tunay na mga anak. Kaya kahit masama sa loob ko ay nagsinungaling na lang ako. Bigay po nung mayamang babae na bumili sa akin ng kanina. Chocolate cake po ito at tinapay na may palaman na hamon. Nakabalo pa po sa plastic. Wow, ate. Napakaswerte mo naman. Pangmayamang pagkain lang yan, ah. Patikim din, ate, ha? Gusto ko rin makakain ng pagkain pang mayaman. Baka kung sino lang ang nagbigay niyan sa'yo, anak, ha? Sa susunod, wag na wag kang tatanggap ng pagkain mula sa hindi mo kilala. Baka may lason yan. O kaya naman baka may kung anong sumpa meron ang pagkain na yan. Hindi mo alam kung ano ang tunay na intensyon ng taong nagbigay sa'yo niyan. O di kaya naman ay galing yan sa aswang. Hindi naman po. Mukha namang malinis naman po itong pagkain. Ang sa akin lang, kailangan pa rin nating mag-ingat. Alam niyo ba na maaaring mahawa ng pagiging aswang ang isang tao sa pamamagitan ng pagkaing ibinigay ng isang aswang? Ha? Totoo ba yan, mamay? Oo, maaaring mahawa ng pagiging aswang ang isang tao kung kakain siya ng pagkaing may laway ng aswang. Kapag kinain mo yun, unti-unting magbabago ang katawan mo. Magiging matindi ang pagkagutom mo, lalo na sa hilaw na karne. At hindi mo mapipigilan ang sarili mo maghanap ng dugo. At kapag dumating ang kabilugan ng buwan, doon mo mararamdaman ang hindi maipaliwanag na pangangati ng katawan. Parang may gusto kang gawin pero hindi mo alam kung ano. Hanggang sa isang araw, magugulat ka na lang. Isa ka na palang aswang. Mamay, nakakatakot naman po yung sinasabi mo. Ibig sabihin, kung galing nga sa aswang ang pagkain na dala ni Ate Lilet at nakain na niya ito, baka maging aswang na rin siya? Ate, huwag mo sabihin na tikman mo na yung pagkain, ha? Di mo pa naman kinain, di ba? Hindi pa naman. Pero sayang naman, Mamay. Baka naman po hindi naman masamang tao yung pinanggalingan yan. Kaya nga, mamay. Ngayon lang kami makakatikim ng masarap eh. Hay nako, kayo talaga. O siya. Sigurado ka ba, Lilet, na mapagkakatiwalaan ang taong nagbigay sa'yo niyan? Wala bang kahit na anong kahinahinala sa kanya? Hindi naman po, mamay. Mabait naman po siya at magiliw kausap. Wala naman pong kakaiba sa kanya eh. O siya, may tiwala naman ako sa'yo. Pero sa susunod, huwag ka na basta-bastang tatanggap ng pagkain mula sa iba. Lalo na kung hindi mo lubos na kilala.
Hindi natin alam kung sino ang dapat at hindi dapat pagkatiwalaan. Pero bigla kong kinabahan sa mga sinabi ni Mamay. Ang pagkain na yun galing pa naman kay Doña Candelaria. Ngunit ewan ko ba, mula nang makilala ko siya, nagkaroon na ako ng tiwala sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero binaliwala ko na lang ang mga sinabi ni Mamay at mas nagtiwala ako kay Doña Candelaria. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, napagpasyahan naming matulog ng maaga upang makabangon ng maaga sa kinabukasan. Ngunit habang nakahiga ako sa kama, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Totoo nga kayang aswang si Doña Candelaria? Kung hindi naman siya, sino ang manananggal na nakita ko sa labas ng bintana? Kinaumagahan, Mamay, aalis na po ako. Magtitinda na po ako ng kakanin. Sige, pero mag-iingat ka ha. At siguraduhin mong uuwi ka ng maaga mamaya. Opo, Mamay. Uuwi na po ako ng maaga. Ate, pasalubong ha. Pasalubong ka dyan. Yung kikitain ni ate sa paninda niya, pambili natin ng bigas yun. Hindi bale. Kapag sinuwi arte ulit, baka may magbigay ulit ng pagkain. Doon ulit ako pupwesa sa labas ng simbahan. Malay nyo, may magmagandang loob ulit na magbigay sa akin ng pagkain. sa buong araw kong pagtitinda ng kakanin, sinwerte naman ako at naubos lahat ng paninda ko. Maaga akong makakauwi. Pero biglang pumasok sa isip ko na dumaan muna sa mansyon upang dalawin si Doña Candelaria. Gusto ko ring pasalamatan siya sa ibinigay niyang pagkain. Pagdating ko sa mansyon, agad akong sinalubong ng matanda. Halatang natuwa sa aking pagdating. Ay nako, mabuti naman at dinalaw mo ulit ako, iha. Halika sa loob at ipaghahanda ulit kita ng merienda. Alam kong pagod ka sa maghapong pagtitinda. Sige po, Lola. Salamat po. Mula noon, nabuo na ang isang di inaasahang pagkakaibigan sa pagitan namin ni Doña Candelaria, Sir Jupiter. Dahil naaawa ako sa matanda, madalas ko na siyang dalawin sa mansyon. Nakikinig ako sa kanyang mga kwento at siya rin ay nakikinig din sa mga kwento ko. Kapag maaga akong nakakauwi mula sa pagtitinda, pumupunta ako sa mansyon upang tulungan siya sa mga gawaing bahay, lalo na't mahina na siya at uugod-ugod na. Isang hapon habang nagkakwentuhan kami sa loob ng mansyon, Diba, ang sabi mo, hindi ka pa nakatapos ng high school dahil sa hirap ng buhay, Lilet? Opo, Lola. Pati rin po mga kapatid ko, huminto rin sa pag-aaral. Pero nag-iipon naman po kami ni Mamay para balang araw, makabalik kami ng mga kapatid ko sa eskwela. Pero, iha, ano ba talaga ang pinakapangarap mo sa buhay? Ang makapagtapos po ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho at maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Yun lang po, Lola, ang pinakapangarap ko ngayon. nginitian ako ni Doña Candelaria. Hinawakan niya ang kanang kamay ko at bahagyang pinisilyon. Magsikap ka lang, iha. Darating din ang biyaya sa'yo. Sana nga po, Lola. Yan din po ang gabi-gabi kong pinagdarasal. Matapos ang aming maikling kwentuhan, nagpaalam na ako upang umuwi. Ayokong mapagalitan ulit ni Mamay kung gagabihin na naman ako ng uwi. Mauna na po ako, Lola Candelaria. Baka po hinahanap na ako sa amin eh. Babalik na lang po ulit ako bukas. Sige, iha. Pwede ka naman pumunta rito anumang oras. At saka... Nilingon ko siya. Nakita kong nakatitig siya sa akin. Nakangiti, ngunit tila may lungkot sa kanyang mga mata. Bakit po, Lola? Iha, maraming salamat, ha? Kung wala ka,
siguradong mas naging malungkot ang buhay ko. Binuhay mo ang mga natitirang araw ko sa mundong ito. Napawi mo kahit paano ang lungkot at pangungulila ko. Huwag niyo pong sabihin yan, Lola. Marami pa po kayong araw na ilalagi. Mahaba pa po ang buhay niyo. Kaya hindi po kayo dapat malungkot. At hindi rin kayo nag-iisa. Lagi po akong nandito para dumalaw sa inyo. Biglang hinaplos ni Lola Candelaria ang aking pisngi. Napakabuti mong bata, Lilet. Balang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Sige na, Iha. Umuwi ka na at baka pagalitan ka na naman ng mamay mo dahil malapit na gumabi. Baka makasalubong mo ang aswang. Kaya nga po, Lola eh. Alam niyo po, sa totoo lang, kung wala lang sigurong gumagalang aswang, di sana pwede akong gabihin sa gaan ng hindi napapagalitan. Pero dahil sa manananggal na yon, pinaghihigpitan kami ng mamay sa bahay. Parang bata tuloy kaming laging kailangang umuwi bago lumubog ang araw. Huwag kang mag-alala, Iha. Sigurado akong hindi ka aatakihin ng aswang na yon. Hindi naman nananakit ang aswang ng basta-basta. Ang inaatake lang nito ay ang mga masasamang tao. Yung may mga ginagawang kasalanan. Yung mga dapat nang mawala sa mundong ito. Kaya ipanatag mo na ang loob mo. Ay nako, ang tagal mo tuloy makaalis dahil sa akin. O siya, Lola. Pumasok na po kayo sa loob at mahamog na. Baka lamigin kayo. Oo na. Pero hintayin mo na kitang makalayo. Habang papalayo ako sa mansyon, hindi ko maiwasang isipin ang mga sinabi ni Lola Candelaria. Bakit parang may malalim siyang gustong ipaiwatig? Ngunit binaliwala ko na lang yon. Masaya ako na may bagong kaibigan kahit ang buong baryo ay pinangingilagan siya. Nang sumunod na araw, kasama ko ang kapatid kong si Leon sa pagtitinda ng kakanin sa harap ng simbahan. Pinatulong muna siya sa akin ni Mamay habang si Lea naman ang kasama niya sa palengke. Habang abala kami sa pagtitinda, napansin kong palabas ng simbahan sina Aling Dolores, Mang Manding at Mang Fausto. At gaya ng dati, nagchichismisa na naman sila. Huy, kawawa naman yung asawa ni Densyo, ano? Hindi pa rin daw tumitigil sa kaiiyak kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan si Densyo. Hindi ba halang naman ang bitoka ng Densyo na yon? Ilang beses na siyang nakulong. Nagtutulok yun ng droga at nagdanakaw ang gagong yon. Baka may ginawa na namang kalokohan kaya biglang nawala. Baka may nakaaway na naman siya o kaya may pinagtataguan dahil sa mga ginagawa niyang illegal. Bakit naman daw nawala si Densyo? Siya naman daw ba nagsuot yung tao mo? Alam nyo, huli raw siyang nakita na pumasok sa kakahuyan. Tapos mula nun, hindi na siya nakauwi sa kanila. Hindi na siya nakabalik at ang hinala ng iba. Nabiktima na raw ng aswang sa mansyon. Sabi ng ilan sa mga kapitbahay natin na nakausap ko, may narinig daw silang kakaibang ingay noong gabing nawala si Densyo. Parang malakas na pagaspas ng pakpak. Ay baka, kinain na siya ni Doña Candelaria. Bakit? Naglakas loob ba siyang pumunta doon sa mansyon? Alam naman niyang marami nang nawawala ron na hindi na nakakabalik pa, di ba? At kung totoo nga pumunta siya ron sa mansyon, hindi na talaga siya makakalabas doon ng buhay. Magnanakaw si Densyo. Marahil pinagplanuhan niyang pasukin at magnakawan ng mansyon ni Doña Candelaria. Ay kaya yun, hindi na nakalabas. Siguradong nahuli siya ng matanda. Isipin niyo, ilang beses nang minawawalang tao sa lugar na yon. Pero ni anino nila, hindi na natagpuan. Malamang talaga nilapa na siya ng Donya.
Diyos ko na mahabagin! Kawawa naman yung asawa ni Densyo na si Miling. Naiwan sa kanya yung 2 anak nilang maliit pa. Ay nako, si Densyo talaga. Alam lang ang delikado roon, tumuloy pa rin. Siya tuloy ang sumunod na biktima ng aswang ni Donya. Sobrang nakakabahala na ito. Hindi kaya panahon na para gumawa na tayo ng aksyon? Baka bukas bakalawa, may isa na namang mawala sa baryo natin. Narinig mo yun, ate? Pinagchichismisan na naman nila yung matandang babae sa mansyon. May biniktima na naman daw. Yung magnanakaw at adik na si Densyo. Ay, oo, narinig ko. Kagagaling lang ng simbahan. Puro chismis agad ang inaatupag ng mga matatandang yan. Hindi naman nila lubos na kilala si Doña Candelaria. Kung ano-anong sinasabi nila, hindi man lang nila naisip na baka may ibang dahilan kung bakit nawala si Mang Densyo. Basta nilang sinisisi sa matanda. Kahit walang pruweba, nakakainis. Para bang ang dali nilang husgahan ng isang tao nang hindi nila alam ang buong kwento. Hayaan mo na sila, ate. Diyan sila masaya. Ano mang bababago kahit pagsabihan mo sila. Yun talaga yung mga tao rito. Mahilig sa kwentong walang kasiguraduhan. Kahit wala silang nakitang ebidensya, basta may mapag-usapan lang ayos sa kanila. Kaya wag na lang natin pansinin. Pati tayo madamay sa chismis nila. Yun nga pala, tuman ang tinda natin, ha. Lapit na magdilim. Kailangan na natin ito maubos. Oo, kailangan natin maubos yan para hindi tayo mapagalitan ni Mamay. Dito ka lang magtinda ha, sa labas ng simbahan. Huwag ka nang lalayo. Sandali, at may pupuntahan lang ako. O, saan ka pupunta, ate? May kailangan lang akong bilhin sa bayan. Malapit na magdilim. Baka hindi ko na mabili. Ikaw na munang bahala dito, ha? Babalik ako agad. Sige, ate. Pero huwag ka magtatagal, ha? Ang totoo, hindi naman ako pupunta sa bayan. Pupuntahan ko si Doña Candelaria. Bigla kasi akong kinutuban na parang may mangyayari. Kaya nagmamadali akong pumunta sa kakahuyan. Pagdating ko sa mansyon, gabi na. Tahimik ang paligid, tanging lagasgas ng dahon at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Lalapit na sana ako sa pinto upang kumatok nang bigla kong mapansin ang isang anino na gumagalaw sa gilid ng mansyon. Sir Jupiter, napasingap ako nang makita kong si Doña Candelaria pala yun. Nasa labas, naglalakad papunta sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Ngunit ang pinagtataka ko, bakit siya naroon sa ganoong oras? Hindi ba delikado para sa isang matandang babae ang gumala sa gabi, lalo na sa loob ng kagubatan? Bigla kong naalala ang sabi-sabi ng mga tao tungkol sa kanya, na lumalabas siya tuwing sasapit ang gabi. Si Lola Candelaria yun ah. Ano pang ginagawa niya sa labas? Gabi na. Sinundan ko siya papasok sa masukal na parte ng kakahuyan. Maya-maya huminto siya sa tapat ng isang malaking puno. Ako naman ay nagtago sa likod ng makakapal na halaman at kitang-kita ko nung nagbago ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng malaking pakpak, humaba ang kanyang mga kuko, nagkaroon siya ng matatalas na mga pangil at nahati ang kanyang katawan. Ilang saglit lang, lumipad siya sa ere. Diyos ko, tama nga sila. Si Doña Candelaria ang manananggal. Di pigilan ko ang sarili kong mapasigaw. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinagmamasdan siya na lumilipad sa ere. Sa oras na yun, wala na akong pagdududa. Si Doña Candelaria nga ang manananggal. Kailangan ko na umalis. Kailangan ko makalis dito bago pa niya ako makita. Dahan-dahan akong umatras. Pinilit ko na hindi gumawa ng ingay. Ngunit sa sobrang kaba, natapakan ko ang isang tuyong sanga. Napahinto sa paglipad ang manananggal. Dahan-dahan itong lumingon pababa, direkta sa direksyon kung saan ako nakatayo. Naku, nalintikan na.
Sa sobrang takot ko, nagtatakbo ako palayo ng hindi lumilingon. Ngunit ramdam ko ang malamig na hangin na bumalot sa katawan ko at sa sulok ng paningin ko tila may aninong sumusunod sa akin. Pero hindi ko na yun pinansin. Ang tanging nais ko lang ay makalayo at makatakas mula sa lugar na yun. Pero habang tumatakbo, nadapa ako dahil sa isang ugat ng puno. Mabilis akong bumangon mula sa pagkakadapa, ngunit sa gilid ng paningin ko, napansin ko ang isang pares ng nagliliwanag na mata. Nakatitig sa akin mula sa itaas. Diyos ko, awa na ng gal. Ano nang gagawin ko? Bahala na. Ipinagpatuloy ko ang pagtakbo ng hindi lumilingon. Kahit hingal na ako, hindi ako tumigil hanggang sa makabalik ako sa simbahan. Oh, bakit ngayon ka lang, ate? At bakit hingal na hingal ka? Nagmamadali akong pumunta rito para sunduin ka. Ubos na ba ang paninda natin? Ubus na ang paninda natin, ate. Gabi na. Baka mapagalitan tayo ni mamay. Nabili mo na ba yung bibilin mo? Hindi. Bukas na lang. Tara na, Leon. Baka hinahanap na tayo ni mamay. Ate, ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka eh. Ha? Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Medyo napagod lang talaga ako kasi tumakbo ako papunta rito eh. At isa pa, hindi tayo papagalitan ni mamay. Dahil siya ang nagsabi sa akin kaninang umaga na kailangan natin maubos ang lahat ng paninda kahit pa abutin tayo ng gabi. Dahil ang kalahati ng kikitain natin, idadagdag niya sa pambayad ng kuryente. Basta, siguraduhin lang natin na may dala tayong asin sa bulsa. Ano ba yan? Bawasan pa yung pambilin ng bigas? Hayaan mo na. Makakabawi rin tayo. Tara na, umuwi na tayo. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi pa rin maalis sa isip ko ang natuklasan ko na si Doña Candelaria, ang mananangkal. Pinagkatiwalaan ko siya pero hindi niya sinabi sa akin ang totoo. Naalala ko na may asin pala ako sa bulsa. Kung inatake niya ako sa kakahuyan dahil sa nalaman ko ang lihim niya, hindi ako magdadalawang isip na isaboy yun sa kanya. Pero mabuti na lang at wala siyang ginawa sa akin. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Pero, kung may masama siyang intensyon, dapat noon pa lang inatake na niya ako at nilapa. Pero bakit hindi niya ginawa? Sa halip, pinakitaan niya ako ng kabutihan. Naging mabait siya sa akin at itinuring akong parang apo. Ay, ano ba talaga ang totoo? Naguguluhan na ako. Napabuntong hininga na lang ako. Alam kong hindi ako mapapakalihan at hindi ko siya nakakausap. Bukas ng gabi pupunta ako sa mansyon. Kailangan kong marinig ang paliwanag niya. Kahit hindi pa rin maalis ang takot sa dibdib ko dahil sa nalaman ko naglakas loob akong harapin siya. Nang sumunod na gabi, lihim akong nagtungo sa mansyon. Tumakas ako sa bahay dahil kapag nakita ako ni Mama ay siguradong malalagot ako. Pagdating ko roon, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang manananggal na lumilipad pabalik sa mansyon. Mukhang nanghihina ito. Dahan-dahan ko siyang sinundan hanggang sa makita kong unti-unti siyang nagbago ng anyo. Naging si Doña Candelaria. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabagong anyo, bigla siyang bumagsak sa lupa. Hindi ko na napigilan ang sarili kong lapitan siya habang dahan-dahan akong lumalapit, lalo akong nanlumo sa aking nakita. Si Doña Candelaria, sugatan at nangihina. May 2 tama ng bala sa kanyang katawan. Isa sa takiliran at isa sa dibdib. Lola Candelaria! Anong nangyari sa inyo? Ha? Lilet, ikaw ba yan? Ako nga po ito, Lola.
Ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo may tama ng baril? Habang naghanap ako ng hayop na makakain sa gubat, may mga sundalo palang naroon. Nakita ako nung isa at pinagbabaril ako. Diyos ko! Mukhang malala po ang tama niyo, Lola. Sandali lang po. Hihingi ako ng tulong. Ngunit bago pa ako makatayo, mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Uwag na, Iha. Hindi na rin naman ako magtatagal. At alam ko nang alam mo na ang lihim ko. Lola, hindi po ako magsisinungaling. Opo, alam ko na. Nakita ko po kayong nagbago ng anyo. Isa kayong manananggal. Kayo ang gumagalang aswang sa baryo. Pero bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Lola? At bakit hindi niyo ako nilapa nang mahuli ko kayo? Hindi ko sinabi ang totoo dahil alam ko kung paano ang magiging reaksyon mo. Natatakot akong lumayo ka at iwasan ako at ayoko yung mangyari, Iha. Napamahal ka na sa akin. Hindi lang kita itinuring na kaibigan. Para na rin kitang apo. Pero ngayon, natatakot ako, Iha. Natatakot ako sa ideyang tuluyan mo akong kamuhian matapos mong malaman ang katotohanan. Isa akong manananggal, Lili. Lola, May dugong aswang ako na nananaytay sa aking ugat. Ngunit ako lamang ang ganito sa aming pamilya. Sa kabilang ito, buong puso akong tinanggap ng aking asawa. Ngunit nang matuklasan ng aming mga anak ang aking tunay na pagkatao, hindi nila ako nagawang tanggapin. kaya po pala sila umalis at iniwan kayo mag-isa? Oo, Iha. Hindi naman ako nanggagambala sa mga tao. Karne lang ng hayop ang kinakain ko. Pero ano, Lola? Pero galit ako sa masasamang tao, Iha. Kapag may taong nagpupunta dito na may masamang balak, nilalapa ko sila at kinakain. Kaya hindi na sila nakikita pang muli. Kung ganon, totoo nga mga sabi-sabi. Totoo nga may mga nawawala rito sa kakahuyan dahil sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit nawawala yung kapitbahay namin na si Mang Densyo. Oo, Iha. O ako nga. Pero masasamang tao lang ang pinapatay ko. Hindi ako pumapatay ng inosente, lalo na ng mabubuting tao na tulad mo. Kaya hindi kita inatake dahil alam ko mabuti kang tao, Lilet. Yung sinasabi mo, si Mang Densyo, nagtangka siyang pasukin ang mansyon at pagnakawan ako. Kaya tinapos ko ang buhay niya. Ganon din ang ginawa ko sa ibang mga taga-baryo na nagtangka ng masama rito. Pero Lola, nakita ko po kayo sa labas ng bintana namin. Natakot po ako noon. Akala ko mamibiktima na kayo sa baryo. Hindi, Iha. Naghahanap lang ako ng hayop na makakain. Wala na akong mahuli, kaya sinubukan ko maghanap sa inyo. Pero wala rin akong nakita. Mabuti na lang at may nahanap akong baboy ramo sa kakahuyan. At yon ang kinain ko. Sa sinabi niya, gumaan ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Unti-unting nawala ang takot sa aking dibdib. Sa halip, naawa ko sa kanya, sa matandang naging bahagi na ng buhay ko. Hindi ko na napigilan ang luhang namuo sa aking mga mata. Lola, akala ko po talaga kakainin niyo na ako eh. Kaya tumakbo ako na mabilis.
Nakita nga kita. Hingal na hingal sa pagtakbo. Pero wala akong balak na atakihin ka. Sinundan lang kita para takutin ng kaunti. Lola naman eh. Muntik na ako mahimatay sa takot. Akala ko talaga katapusan ko na. Hindi ko magagawa sa'yo yon, Iha. Kaya huwag ka na matakot at magtampo sa akin. Huwag mo rin sana akong kamuhian dahil sa nalaman mo, ha? Lola, hindi ko po kayo kinamumuhian. Natakot po ako sa inyo, opo. Pero hindi ibig sabihin no na hindi na kayo mahalaga sa akin. Paano ko po magagawang kamuhian ng taong itinuring akong kaibigan, itinuring akong apo, itinuring akong pamilya? Salamat, Iha. Napakalaking ginhawa niyan sa puso ko. Kahit pa alam kong hindi na ako magtatagal. Lola, huwag kayong magsalita ng ganyan. Makinig ka, Iha. Kapag namatay ako, ilibing mo ang bangkay ko sa ilalim ng punong ito. Gusto ko na dito ako mahimlay, malapit sa mansyon. At kapag wala na ako, kunin mo sa tukador, malapit sa bintana ng kwarto ko, ang isang sulat. Lola naman, lumaban po kayo. Baka may paraan pa. Basahin mo ang sulat. Para sa'yo yon, Iha. Tandaan mo, mahal kita. Sa kaunting panahon na nagkakilala tayo, minahal na kita bilang aking apo. At sa huling buntong hininga niya, unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Niyugyug ko pa siya ngunit hindi na siya gumagalaw. Nang hawakan ko ang kanyang pulso, wala na. Lola! Lola Candelaria! Ngunit huli na ang lahat. Wala na si Doña Candelaria. Sa kanyang pagpanaw, tinupad ko ang kanyang huling habilin. Inlibing ko ang kanyang katawan sa ilalim ng puno kung saan siya nalagutan ng hininga. Malapit sa kanyang mansyon. Pagkatapos pumunta ako sa kanyang kwarto, kinuha ko ang sulat mula sa tukador. Habang binabasa ko yun, muling bumagsak ang aking mga luha. Lilet, Iha, maraming salamat sa ating pagkakaibigan. Masaya akong lilisan sa mundong ito. Dala ang masasayang alaala nating dalawa. Bilang tanda ng aking pagmamahal at pakikipagkaibigan, iniiwan ko sa iyo ang lahat ng nasa mansyong ito. Sa tabi ng sulat na ito, makikita mo rin sa loob ng tukador ang isang tarheta at ang susi ng kwarto sa pinakadulong pasilyo. Ang laman ng kwartong iyon, lahat ng naroon ay para sa iyo. Tawagan mo ang numero na nakalagay sa tarheta at makakausap mo ang aking abogado. Ipapaliwanag niya sa iyo ang iba pang detalye. Naway matupad mo ang iyong mga pangarap, Iha. Sa maikling panahong nagkakilala tayo, itinuring na kitang parang tunay kong apo. Mahal kita, Lilet, aking apo. Nagmamahal, Lola Candelaria. Sa nabasa ko, mahigpit kong niyakap ang sulat habang umiiyak. Lola Candelaria! Sir Jupiter, sinunod ko ang sinabi niya. Kinuha ko ang tarheta at susi sa tokador. Pumunta ako sa pinakadulo ng pasilyo kung saan naroon ang kwarto na ayaw niyang babuksan. Gamit ang susi ay binuksan ko ang pinto.
Sa loob ng kwarto, laking gulat ko sa aking nakita. Ang kwartong matagal nang hindi pinapabuksan ni Doña Candelaria ay puno ng kayamanan. Diyos ko, ang lahat ng ito para sa akin? Nakakalat sa loob ang mga bara ng ginto, mga antigong banga, salamin, mamahaling alahas at iyong gamit na sa tansya ko ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ko napigilan ang muling pagpatak ng aking luha. Sapat na ito para matupad ko ang aking mga pangarap. Isang bagay na alam kong buong pusong hinangad ni Lola Candelaria para sa akin. Maraming salamat po, Lola Candelaria. Hindi ko po ito inaasahan. Pero mula sa puso ko, maraming salamat po. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay ko, Sir Jupiter. Ikinuwento ko kay Mama at sa mga kapatid ko ang lahat tungkol kay Doña Candelaria. Ang pagkakaibigan namin at ang kayamanang ipinagkaloob niya sa akin. Hindi sila makapaniwala. Nagkaroon ako ng kaibigang aswang. Tinawagan ko rin ang numero na nakalagay sa tarjeta at nakausap ang abogado ni Doña Candelaria. Sinabi niya sa akin na sa akin ipinamana ng matanda ang lahat ng kanyang ari-arian, negosyo at salapi. Wala na raw kasing pakialam ang kanyang mga anak kaya minabuti niyang ipamana sa akin ang lahat ng kanyang kayamanan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na yumaman tayo dahil nagkaroon ka ng kaibigang mana ng Galilet. Pero malaki ang pasasalamat natin sa kanya dahil natupad ng lahat ng pangarap mo. Nakapagtapos na kayong magkakapatid, meron na tayong mga negosyo at maayos na ang pamumuhay natin. Sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa. Ako rin, ate. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip na nakaahon na tayo sa hirap. Mabuti na lang talaga at nakilala mo ang totoong pagkatao ni Doña Candelaria, Ate Lilit. Kung hindi, malamang hanggang ngayon, nakatira pa rin tayo sa baryo. At araw-araw pa rin nating nakikita mga chismoso na si Mang Manding at Mang Fausto. Pati na rin yung reyna ng chismis na si Aling Dolores. Ikaw talaga? Pero alam nyo, higit pa sa kayamanang iniwan sa akin ni Lola Candelaria, yon ay walang iba kundi ang aming pagkakaibigan. Isang alaala na mananatili sa puso ko habang ako'y nabubuhay. Walang sino man ang nakaalam ng tunay na nangyari. Pinalabas na lang namin na nanalo kami sa loto kaya bigla kaming nagkaroon ng maraming pera. Umalis kami sa baryo at lumipat sa katabing probinsya upang doon na manirahan. Ngunit kahit malayo na kami, patuloy ka pa rin inaalagaan ang mansyon ni Doña Candelaria. Pinapalinis ko ito buwan-buwan bagaman hindi namin nagawang tumira roon. Baka kung ano pa kasi ang isipin ng mga tao. Hinayaan na lang namin silang maniwala na nakakatakot pa rin ang mansyon na tila naroroon pa rin si Doña Candelaria. Paminsan-minsan dinadalaw namin ito upang magbakasyon at mag-ali ng bulaklak sa ilalim ng malaking punong kanyang hantungan. Palagi rin kaming nag-iingat na walang makakakita sa amin. Sa ngayon, wala na akong mahihiling pa, Sir Jupiter. Nasa akin na ang lahat at ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng isang nilalang na itinuturing ng marami bilang isang halimaw. Ngunit ang totoo, mas may puso pa siya kaysa sa iba. Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Para sa inyong mga tagapakinig, naniniwala ba kayo na may katulad pa ni Doña Candelaria? Isang aswang, ngunit may mabuting puso. Kung mapipili ang aking kwento, hihintayin ko po ang inyong mga kasagutan. Muli, maraming salamat po
sa inyong lahat.